matindi pa rin ang talakayan namin dito. Nakakapanabik, ang sarap mag-aral ng Biblia, nakikilala natin ang Panginoon, tsaka tinatamaan tayo, di ba? Walang mga purpose mo, di ba? Parang, yun nga, In all of His fullness, we have Image ng Panginoon. Hindi makikita yung love ng Panginoon sa buong mundo. Isang maligayang panonood po uli sa lahat po ng mga taga-subaybay natin. Nandito na naman po tayo sa isang kapanapanabik na pag-aaral sa Biblia kung saan natin kinikilala ang ating Panginoon at itinataas pa ang krus ng Kalbaryo. Dito po sa United Bible Study. Kasama ko po muli ang ating pong mga nagkikisigang mga tagapag-aral ng Biblia. Narito po si Lynette, si Dominic, si Mitch at saka si Glenn. Lahat po sila ay narito para tulungan tayo na pag-aralan ng Biblia, makilala ang Panginoon. Pero bago po yan magpasimula, nais po nating hilingan ng banal na Espiritu sumaatin. Si Mitch po ay hilingan natin mag-pray. Let's pray. Amang banal, dakila ka sa lahat, pinupuri namin ang inyong pangalan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ay nagkaroon po ng United Bible Study at mas lalo po naming ninanamnam ang inyong salita na mas nakikita namin, Panginoon, ang pag-ibig ninyo. At tulungan nyo kami, Panginoon, bigyan nyo po kami ng wisdom, knowledge sa chapter na ito. Mas makilala pa namin kayo ng lubusan. Ito lang pong aming hiling at dalangin sa pangalan na Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So we can't wait to study the Bible. Gusto natin gawing mas buhay pa pag-aaral ng Biblia. Minsan pag tinignan natin, parang very basic naman itong mga pinag-aaralan natin. Pero yung mga basic pala na yan, nandiyan nakatago yung mga treasure. Lalo na kapag ang sinisiyasat natin ng ating Panginoon. This time, ang pag-aaralan natin ay chapter 8 ng John. Over this past na mga pag-aaral natin, parang nakikita natin na pag hinimay-himay pala talaga natin ay gumaganda yung pagkakilala natin sa Panginoon. Hopefully, sa pag-aaral natin ngayon doon. Ang title ng ating pag-aaral ngayon is Light of the World. Pero kung babasahin natin yung buong verses natin, towards the end, makikita natin yung light of the world. Ang kwento na ito ay nangyari sa Mount of Olives. Siguro, very early in the morning, pagkatapos manalangin ni Jesus Christ, pagkatapos niya mag-meditate, mag-pray, ay bigla na lang may mga kontrabida ba? May mga dumating. At itong dumating na ito ay sinubok ang kakayanan ng Panginoon. Of course, hindi kasi nila kilala ang Panginoon. So yung mga scribes at mga Pharisees, nagsama-sama sila. By the way, yung mga scribes, ito yung mga keeper, ito yung mga nagkikip ng mga salita ng Diyos. Sila talaga yung nag-aaral, kumbaga mga archivist or archivist. Yung mga Pharisee naman, ito yung sekta ng nangangalaga ng tradisyon ng Israel. Of course, merong Pharisee, may scribes, may Sadducee. Yung Sadducee naman, ito yung mga compromised na politiko na talagang lahat gagawin nila para mapanatili lang yung power na nandun sa Israel para hindi sila ma-separate sa Roman Empire o kaya hindi sila patayin o basta manatili lang yung religion kasi may tendency na mawala yung religion nila. Kasi baka yung i-superimpose ng Rome yung kanilang religion. Meron naman tinatawag tayong mga zealots. Yung mga zealots naman, ito naman yung mga extremist, talagang mga terrorist. Ito yung mga rebels na talagang bandits, na papatay talaga sila, wala silang compromise. Basta maibalik lang nila yung iniisip nilang sarili ng religion. Meron pang isa yung mga Essenes. Ito yung mga ascetic life na nagpapakabundok-bundok, hindi na makikipag-usap sa mga tao, mabubuhay sila ayon sa sarili nila. So, just to give you an idea kung ano yung hinaharap ni Jesus Christ during this time. Sino-sino yung mga kinakausap niya, iba-iba yung kanilang parang yung mga Kristiyano ngayon, meron ganito, may ganitong relihiyon, iba-iba, pero Kristiyano ang tawag sa kanila. So just to give you an idea, itong mga Pharisee na to, sobra sila sa law. Mga mga nasobrahan, sabihin na natin. Ang ginawa nila, of course, kumuha sila ng babae, alam nilang babagsak yung babae na yun. Siguro yun ang profession ng babae na yun. Araw-araw naman nilang nakikita itong babae na to. Pero they don't care. Pero nung dumating na si Jesus Christ, gagawan sila ng paraan para mapabagsak si Jesus Christ on a false dilemma. Sabihin, may dalawang dilema na pwede siyang pumili at pag pumili siya sa dalawang dilema na ito, either of them mapapahamak siya. So, kinuha nila yung babae mula sa adultery niya, pagkatapos isinuplong kay Jesus Christ.
So maagang maaga pa lang, tinanong nila si Jesus Christ, ano bang gagawin namin sa babaeng ito? Kasi ang sabi sa book ni Moses, dapat siyang mamatay. Batuhin. Dapat siyang batuhin. So, anong dapat namin? So parang inilalagay niya si Jesus Christ. Kasi kapag si Jesus Christ nag-compromise, nandun siya sa side ng either Sadducee or Zealots or whatever para ma-classify nila kung anong klaseng paninindigan meron siya. Parang test ito, parang litmus test para malaman kung acidic siya o basic siya. Ano nakita mo? So ilalagay nila ito. Ilalagay nila si Jesus Christ sa judgment. Pero, amazingly, ang ginawa ng Panginoon, nag-stoop down siya. Pagkatapos sumulat siya, at sa kanyang pagsulat, biglang isa-isa lang silang nagpumiglas, umaalis, umuuwi, nang wala mang notice. Pagkatapos tanong ng Panginoon dun sa babae, nasaan na yung mga umaakusa sa'yo? Ang sabi ng babae, wala na po sila. Sabi ng Panginoon, neither do I condemn thee. Kahit ako, hindi kita kinukondem. Go and sin no more. Pagkatapos nun, yun na. Sabi ng Panginoon, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but the light of life. Bakit niya binabanggit ito? Dahil sa mga Pharisee na nakapaligid sa kanya. Parang sinasabi niya, sinubok niya ako? Wala kayong nahitata. Sabi niya, sinubok niya, wala kayong nahitata. Ako ang light of this world. So, ano ang nakikita nyo? Ano yung mga nahihinagap nyo na nare-realize nyo sa pag-aaral natin dito? Ang ganda, Pastor, nung ninarrate mo pa lang po, parang na-bless na po talaga ako. So, mas maganda pa po na mas palalimin pa po natin. Maaari niyo po bang basahin sa John chapter 8, verse 4 hanggang 6 po? Ang sabi dito sa 4 to 8, they said to him, Teacher, this woman was caught in adultery, in the very act. Now Moses in the law commanded us that such should be stoned. But what do you say? This, they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger, and as though he did not hear. So, dito po, Pastor, ang tanong po dito is, dinala po ba talaga nila yung babaeng ito para malaman nila kung ano yung dapat gagawin? Or actually, alam na nila yung gagawin, di ba? Ayon sa kautosan ni Moses, ay, anong sabi po doon? Babatuhin. So, alam na nila yung gagawin. Pero dinala nila ito kay Jesus upang tanungin siya. Tinanong pa niya, ano-ano ang dapat gawin? So, the question is, talaga bang nais nila na malaman o Ano i-condemn itong babaeng ito o i-condemn si Jesus? Or ano ba yung nasa sa loobin May nila? ano siya yung, ang tawag dito ay deceptive question. Decepto. Ibig sabihin minsan may ganito tayong mga style. Kasi ayaw naman natin maging super sarcastic. Gusto lang natin na mabitag yung tao. Na parang ang concern, ipapakita natin sa... Hypocrisy ito no? Hypocrisy. Kumbaga kaplastikan to the max, as in to the highest level na kaplastikan. Para lang ipakita sa mga tao na parang concern sila. It's either dun sa babae o sa law, or parang gusto nilang magpasakop kay Kristo sa kanyang wisdom. Alam mo yun? Parang, pwede po ba ninyong sabihin sa... Parang andragogy ba na parang, actually, hindi po namin alam kung anong gagawin namin. Pwede bang ano? So, pero, alam ng Panginoon, nakakakilala ang Panginoon ng motibo ng bawat tao. Yes. Pero kahit malaman natin yung motibo ng bawat tao, wala tayong enough wisdom kung ano ang gagawin natin. Dominic, pag sa'yo dumating to, alam mong may intention silang ganunin ka. Meron ka bang enough wisdom kung anong gagawin mo after? Without reading this. I will be caught in the act. It's either, kasi ganito yan. Anong consequence? Halimbawa, kung sinabi niya na dapat patayin, ano ang magiging itsura ng Diyos, magiging itsura ng anak ng Diyos? At saka at the same time po, Kuya Bri, yung time po kasi na to, bawal silang maglagay ng judgment
dahil under sila ng Roman Empire. Basta So, death penalty, hindi pwede. ay, hindi pwede. Kaya parang talagang nasa alanganin talaga si Christ. Nasa eh. gitna talaga siya. Oo. Unang-una, kung ipapapatay niya ay under judgment siya ng Roman Empire. Baka kasuhan siya ng sedition. Okay. Kung palalayain naman niya, ano naman ang consequence? Hindi siya Sa mga sumusunod Diyos. sa Papasakop sa law kautusan. ni Moses. Kung palalayain niya, hindi siya nagpapasakop. Wala siyang justice. Mm. Pero, it's either the balance ng wala siyang justice o wala siyang love. So, ibig sabihin Wala siyang pala, mercy. Pastor, talagang ginawa nila to para hindi, dahil concerned sila dito sa babae kung ano yung dapat gawin, kundi upang mahuli nila si Kristo. Isa pa, Kuya Brian, no? Yung binanggit nyo kanina na hypocrisy itong ginawa nila. Kasi yung pangyayari na to, actually, yung nabanggit nyo kanina na sa Olive, actually pumunta siya sa temple. At temple mismo nangyari itong pangyayari na Temple to. mismo, sabi sa Verse verse na 2, Now early in the morning, he came again into the temple, and all the people came to him. Imagine po, gagawin nila yung ganung mismo sin sa temple mismo. Ipapapatay mismo nila doon mismo sa templo. Dudungisan nila yung templo para lang patayin yung babae na yun. Doon mismo. And nakikita ko dito yung pagiging desperate nitong mga Pharisees, itong mga gusto na mapatunayan talaga na si Kristo ay maaaring mali or ewan ko anong gusto nilang patunayan. Pero yun nga, yung pinaka-punto nila ay para lang mawala sa picture. Pero balik tayo doon sa test na itinest nila sa Panginoon. Hindi ba ito din yung test ni Satan sa Diyos? The Lord cannot be both. It's either the Lord can be the God of mercy without justice, or the God of justice without mercy. Nangyari po yan kay Job. Oh. Diba? Sa story ni Job. Oh. Usually, pag binabasa yung story ni Job, na-emphasize yung story ni Job. But actually, yung test doon, hindi test ng character ni Job eh. Sa Panginoon. Test ng character ng Character. Panginoon eh. Siya yung under, Siya yung under attack, di ba? So Satan is actually using the Pharisees and the Sadducees to test. Pero ang hindi nila alam, may theory si Satan na you cannot be both. You cannot be both God of justice and God of mercy. Hindi ka pwede. Parang kaya nga tinawag kong false dilemma. Kasi hindi ka pwedeng mag third option. Two options ka lang, either one or the other. Pero dito, sa ginawa ni Jesus Christ, kailangan niyang i-prove na pwede siyang maging both. At napakahirap nun. Napakahirap nun. Kasi sa judgment sa Supreme Court, walang mercy sa Supreme Court. Alam niyo yun? Guilty. Alam niyo bang sa Supreme Court walang mercy? At hindi talaga nilagyan ng mercy yung lahat ng laws. Talagang i-finix talaga yan ethically na wala talagang mercy. so kaya ba ang may power lang na mag-pardon ay That's it. presidente lang, hindi yung Yun. judiciary. hindi judiciary. Nasa execution na yan. Pero, you are judged. Ibig sabihin, pag you are judged already, it's either you have pardon or you are acquitted. Acquitted means wala ka talagang kasalanan. Pero kapag you are pardoned, ano pang isang term para sa pardon? May isa pang term para sa pardon din. Hindi ka pwedeng i-pardon hanggat hindi mo inaaming may kasalanan ka. Alam mo ba yun? Sa judgment ng Supreme Court, para maka-avail ka, hanggat lumalaban ka sa korte, Yes. hindi ka pwedeng bigyan ng pardon. Pero pag sumuko ka na, Doon at na saka darating. tinapos mo na hindi ka na nagpi-plea guilty, nagpi-plea na unguilty, tapos tinanggap mo na yung judgment ng court. Hindi ka na nag-appeal sa Supreme Court or whatever. Saka ka pa lang, amnesty. Dun makakatanggap ka lang ng amnesty kapag ka inamin mo na makasalanan ka. So in this case, in-execute ni Christ yung kanyang prerogative. Sa judge. Oo. Pero tingnan muna natin, sino ba ang mag-expose nito? Verse, nasaan? 6. Okay, verse 6. Mitch, ano ba ang iyong reflections dito?
These days are testing him that they might have something of which to accuse him. Actually, Pastor, di ba nga, yung hindi talaga yung babae yung ina-accuse nila dito, kundi si Jesus Christ. Kasi Okay. kung titingnan natin sa previous na na chapter, John chapter 7, who is he? Hindi talaga nila pinaniniwalaan na si Jesus Christ ay Messiah. And he was rejected by the authorities. Pero parang dinisib lang nila na kunwari yung babae talaga yung i-accuse nila, pero actually si Jesus Christ eh. Maraming ganito, no? Hindi lang, setting aside si Jesus Christ, pero sa ngayon, ang daming ganito eh. Ang daming mga tao na gagamitin ng lahat ng deception para i-accuse ka. Gagawa sila ng mga pamamaraan na parang puno ng mercy, puno ng justice, pero actually, this is for injustice of the one they're accusing. Actually, nakakalungkot, Pastor, kasi kumbaga naparito ang Panginoon para sa kanila, para sa lahat, para bigyan sila ng liwanag. Pero po, kumbaga, ang tanong ko is, bakit gano'n na lang yung sama ng loob nila, yung inis nila, na kailangan pa dumating sa gagamit sila ng ibang tao upang talagang maipakita na mali ang Panginoon. Naalala mo yung pag-aaral natin sa John chapter 3. Ang sabi ng verse 17 ay, the Son of Man did not come to The world. the world, to condemn the world, but through him that the world might be saved. So, tapos bibigyan nila ng task na i-condemn ni Jesus Christ yung babae. Yes. Eh ngayon, ang problema doon, syempre nasa dilemma na siya kung i-condemn. Definitely hindi siya magko-condemn. Diba? Pero paano niya ma-maintain yung justice? Paano niya matutupad yung law of Moses? Ang sabi sa law of Moses, thou shalt not commit adultery. Tapos sa mga provisions ng Deuteronomy, sa provisions ng books of Moses, kailangan talaga na batuhin at saka i-cut off ang sino man na mag-adultery, because this is not just a crime against the person. This is not just a crime against one or two persons. This is crime against God and crime against the society. Kailangan talaga batuhin siya ng society, kasi pagka ikaw ay nag-murder o kaya nag-adultery ka, hindi ka nagkasala dun sa asawa ng isa. Nagkasala ka sa buong Israel. Kasi karumal-dumal yun sa harap ng Israel. At kailangan kang batuhin, kasi pag nag-exist ka pa, hindi magiging katanggap-tanggap sa Israel. Or either pumunta ka sa City of Refuge, o kaya umalis ka na finally, bago ka pa i-condemn. Kasi hindi pwedeng mabuhay ka. Halimbawa, sa panahon natin ngayon, yung plunder at saka yung drugs, hindi ka tanggap-tanggap sa society. Kailangan siyang patayin. Kumbaga yung death penalty, parang ini-impose na, kasi hindi talaga siya katanggap-tanggap sa society. Hindi siya katanggap-tanggap sa society. So, ano nangyari dito, Glenn? Anong response ni Jesus Christ? Actually, bago po yun, habang tinatakan niyo po kanina, para akong nakakaramdam ng nakakainis yung itong mga kontrabidang ito, kasi mula pa doon sa previous chapters, talagang hindi concern yung tao na ginagamit, Samaritan man ito. Ang concern talaga nila si Jesus. Kasi nag-iinggit sila eh. Parang, Pagpasensyahan mo lang, Glenn. parang akong nakakaramdam ng pangiinis. Kasi talagang, kahit pa naman sa panahon natin ngayon, pag may mabalitaan hugot lang pala to, tayo. Glenn. Mabalitaan lang tayo nagkasala. Talagang atat na atat tayo, batuhin ba? Di ba? Tama. Kahit parang itong mga mga kontrabida dito sa ating Parang Panginoong naalala ka Jesus. dun, Glenn. Kahit mga, di ba, pag nagkakasala, kahit leader yan, talagang ipopost sa Facebook kung ano-anong Talagang babatuhin talaga nila. Parang wala silang kasalanan. Ang nakikita nila, yung law. Lola. Hindi nila lang nakikita yung love. Tao din yun eh. Di ba? Parang, Pagka inano mo naman, pagka ipinakita naman yung love, sasabihin naman sa mga ano kayo, mga mga konsentidor kayo. Yan. Konsentidor kayo. Kaya ganito, ganyan. Opo. So anong approach ni Jesus Christ? Bago ituloy ni Glenn, Kuya Brian, nagustuhan ko yung sinabi niya kanina, doon sa, yun nga, yung hindi nila maipakita yung pagmamahal doon sa babae, na
parang doon sa out of their desperation, gagamitin talaga nila yung babae para doon sa ends nila. Pero Kahit ito na yung- mamatay pa yung Kahit babae. mamatay pa yung babae. Pero ito yung ito yung nakakatuwa kay Christ. Hindi lang niya concern yung pagmamahal dun sa babae. Actually, in a way, pinakita niya rin yung pagmamahal niya dun sa mga Pharisees. Accusers. Sa mga accusers. Mm-mm. Napakaganda. Tsaka dito, nakakamiss yung ano ni Jesus, yung kanyang paraan. Di ba? Saan man siya sumagot, bitag siya. Corner talaga siya kung may papanigan man siya. Mate. Oo, Mate. yun, yung Mate. mamamati talaga Mate. siya. Pero ang ginawa niya, Balance. although siya ang law maker, di ba? Siya nang talaga ang nag-ano ng law. Ang ginawa niya, kakaiba. Magugulat kasi bigla siyang yumuko. Sabi dito sa verse, basahin na lang natin. So verse 6, simulan natin. Ano yun? They said, This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Parang wala siyang narinig. Mm-mm. Parang may mga naalala ko na mga account dito sa scripture na dito ginamit niya ang kamay niya pagsulat. 'Di ba may mga account din sa Old Testament na ang Panginoon particular doon sa Ten Commandments, ang kamay niya din ang ginamit doon sa pagsulat sa two tablets of stone. So, kamay mismo ng Panginoon sumulat doon. So alam na alam niya nung sinulat niya yung thou shalt not commit Adultery. Siya mismo ang sumulat nun. Tapos dito, kamay din niya ang ginamit na na pagsulat doon sa kung ano man ang sinusulat niya. Actually, kung titingnan natin yung ibang mga komentary, sabi doon ay sinusulat ni Jesus Christ yung mga sin ng mga accuser niya. Kaya talagang na-rebuke sila, tapos umalis sila. Tapos meron pa akong naalala na account sa Bible doon sa Daniel, si King Belshazzar na Belshazzar na meron din siyang doon eh. Sumulat din Every siya. time na gagamitin pala ng Panginoon yung kanyang kamay, merong kinalaman sa judgment. Di ba? Menetical of our sin. Dito, Actually, Maganda yun, maganda yun. actually, hindi lang judgment eh. In a way, ano rin siya, parang... Warning. Warning. Yan. Warning, judgment. Giving a chance. Ang sabi doon, yung many to tinimbang ka. ngunit. Tinimbang ka, pero natagpuan kang kulang. Kaya ibinigay sa iba yung chance. Parang gano'n. Pero dito, nakita ko na pagka ang Panginoon ang lawyer mo, dito sinulat niya sa sand na sabi nila may significant na mabubura. Oo, kasi So nag-stoop down siya, sumulat At sumulat siya kasi sa verse 7, so when they continued asking him, he raised himself up and said to them, he who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Napaka-balance ng kanya pong dito, di ba? Hindi siya na corner. hindi siya. Siguro, di ko alam kung anong itsura ng mga kasi Sila pang na-corner. Kasi nag-aabang talaga sila, ayan na, sasagot na, kukorner na natin. Pero dito, parang frustrated sila lalo kasi hindi nila mahuli si Jesus. Bagkos, verse 8, and again, he stooped down and wrote on the ground. Nagpatuloy ulit ang pagsulat nila. Pero dito, alam ko meron kayo rin pong mga reflection dito sa verse 7 eh. He who without sin. Ano pagdating sa inyo? Ano yung impact nito sa inyo? Habang first time ko kasi nakita na 2 beses siya nag-stoop down. Ewan ko lang sa inyo, pero sa akin may impact kasi yung stepping down. Pwede naman siyang sumulat sa wall. Pwede siyang sumulat. Pero yung kamay. talagang nag-stoop down siya. Sumulat talaga siya sa baba. Kasi yung sa wall naman yung sinulat yun, yung Ten Commandments. Iniisip ko yung pagka inaakusahan ka na, meron ka pa bang time para mag-step down? pagka ikaw nilagay ka na sa ipit ka na, kaya mo pa bang mag-step down? Yun nang mag-cool down, hindi mo kakayanin.
Nginginig ka na, hindi mo na Yes. alam. Pero Nagpapawisan. may panahon pa siya para mag-step down. Pwede naman niyang ipahiya yung mga tao. Eh, kung ako lang, ipapahiya ako talaga yun. Ito susulat ko, ba't hindi ko na lang sabihin? Hoy, ikaw! Or isang snap niya lang. Oo. Hindi, ako talaga, sasabihin ko talaga. Ikaw, friend, kung wala kang kasalanan, di ba yung accuser of the brethren, pagka yung inaalihan ng demonyo, iisa-isahin yung kasalanan, di ba? O, ikaw. Pero si Jesus Christ was very, very sensitive. Yes. Very, very careful. Nandito siya para iligtas ang lahat ng tao. Amen. Kasama ng mga Pariseyo. Eh, malay mo dun sa mga Pariseyo, may mga ilan dun na naligtas. Amen. Amen. Sa tingin nyo ba, walang naligtas dun sa mga Pariseyong yun? Meron. Kaya sinisikap ni Christ na mas konti ang casualty. Alam niyo yun? Laging Pag mag-meet siya sa... Win-win on both sides. Di ba pagka ang mga Amerikano nagpapaputok sila ng bomba sa isang lugar, binibilang muna nila kung ilan ang mamamatay. Tapos, titignan nila kung saan nila ilalagay yung bomba para mas konti yung casualty. Ganito din, bago magpaputok ng bomba si Kristo, inaalam niya kung ilan lang ang casualty. As much as possible, may maililigtas pa siya. Naalala mo nung panahon ni Abraham, ang tinitignan na yung casualty, kung meron pong 5, kung meron pong 10, kung meron 40, pinaliliit yung casualty. Wala nga, 5 nga lang, hindi man nakapasa sa 5 Itatatlo lang yung nakapasa yung isa, nanigas pa So, ang point natin dito, mahal pa rin ang Panginoon kahit yung mga taong nagkukondem. Yun na nga yung emphasis kanina, Kuya Brian, na pinakita talaga ni Kristo. Yung hindi lang yung pagmamahal niya doon sa babae, kundi pagmamahal niya Sa lahat. Kaya for God so loved the world. Talagang mahal niya, pati yung mga taong hindi nakakaunawa. Kasi nga, nung pinakusa sa krus, ang sabi niya nga forgive them for they know not what they're doing. Kung hindi pala nila alam yun, bakit mo naman sila ikukundinahin? Kung hindi naman nga nila alam yung kanilang mga ginagawa. Pero after nilang malaman, after the cross, grabe na talaga ang condemnation. Pero yung condemnation na yun is not without warning. Kaya tama yung sinabi mo, nung simulat siya, it's a warning. At the same time, sabi ko nga, pag ipinahiya niya yun, mas mahirap niyang iligtas. Pero kung isinulat niya lang yun, tapos may kanya-kanya lang silang reflection, bawat isa sa kanila. Ito to pa na ano ko na. Hindi ba't ang Diyos, from time to time, pagka tayo very condemning sa kapwa natin tao, pagka tayo galit na galit, meron ding silent moment ang Panginoon na sinusulat niya sa puso mo. Nag-stop down siya. Di ba? Sa silent moment mo, sumusulat din siya. Sinusulat lang yan. Hindi siya na umiimik. Naranasan ka rin Nararamdaman mo na parang, ang sakit nun Opo. Oo nga. Tapos nagbabago yung isip mo. Tapos umaalis ka na lang. Imbis na galit ka, mag-accuse ka na. Umaalis ka na lang ng utay-utay. Ibig sabihin, buhay ang Diyos mo ngayon, nakagaya rin ng Diyos na nakaharap ng mga Pariseo at Iskriba. Another point, Kuya Bray, doon sa yung tinanong ni Kristo sila, sabi niya, sinong walang kasalanan sa inyo? Maunang bumato. Siyang unang bumato. Very significant to kasi meron naman actually talagang walang kasalanan sa kanila that time. Pero yung walang kasalanan, siya yung hindi bumato. Walang iba kundi yung nagsabi mismo. Si Kristo mismo. Pero Siya lang yung may karapatan Ang ganda ng sinabi niya, sinong walang kasalanan sa inyo, siyang bumato. Ibig sabihin, hindi niya pinopromote yung kasalanan. Pero bago tayo tumuloy dito, panoorin muna natin ito.
Ayan, medyo nagkakainitan na tayo dun sa discussion natin kanina. So, balik ko lang, si Jesus Christ, hindi niya pinopromote ang kasalanan. So, sabi niya, sige, kung may kasalanan siya, kung sino yung hindi nagkasala, sige, batuhin siya. So, ibig sabihin, pinapabato talaga ni Jesus Christ. Pero gusto ko lang na maalala dito. Siya, sa krus ng Kalbaryo, hinayaan niyang mapatay siya. Talagang kailangan niyang i-condemn ang kasalanan. Pero this time, sinubok niya na itong babae, sige, batuhin ninyo. Pero sumulat siya, hindi ko alam kung anong sinulat niya. Siguro mga listahan ng utang, o ano ba yun, o hindi ko alam kung anong sinulat niya. Ayoko mag-assume. Pero sobrang kapangyarihan niya, na sa tingin ko hindi yan tungkol sa sulat. Sa tingin ko hindi na nila kayang basahin yun Ang Holy Spirit, ang nag-convict sa kanila, pinaalala lahat ng kasalanan nila. Siguro yun. Or binigyan sila ng Holy Spirit ng so much mercy. I don't know. Kasi Pastor, kumbaga, yun nga po yung nasa palaisipan ko, na yung mga Fariseo or yung mga leader po na ito, kumbaga sa tingin naman talaga nila, malinis sila Wala silang pagkakamali. So, ba't hindi nila So, binato? kumbaga, kung, yun na sinabi na ni Jesus kung wala kang kasalanan, ay batuhin mo. Pero bakit nung time na yon instead na, di ba parang bakit sila unti-unting umalis? Di ba dapat nga pag malaki pa nila, kasi yun naman talaga yung ginagawa nila, kasi pag malaki na tama sila. Pero marahil yun nga, Pastor, no? Ang banal na espiritu yung nanguna sa kanila na siguro realization din yun. May pakita sa kanila na hindi sila perfect, hindi sila yung malinis na gaya ng tingin nila sa sarili nila. May na-realize pa ako dito habang nagsasalita ka. Yung balik. Tingnan mo, sino ang accused dito? Si Jesus Christ. Hindi unaware sila, nababalik sa kanila yung tanong. Alam mo yun, yung arrogant ka. Tapos unaware ka. Tapos yung abruptly, biglang babalik sa'yo yung accusations, babalik sa'yo yung tanong. Tapos, paano ko pala sasagutin ito? Hindi sila ready. Hindi sila ready. Kasi isa pa, sila tuloy ang nakot. Pag binato nila yung babae, patay sila sa Roman Empire. Ang galing ni Jesus. Pinasa niya yung burden. Yung nilagay sa kanya, Patay binibig sila niya. sa Roman Empire. Pag hindi naman nila binato yung babae, guilty sila. Ibig sabihin, makasalanan sila. And ito yung reflection ko kayo. Oh. You can never caught in the act, God. God can never be caught in the act. God is always prepared. God is Kaya always sa tingin ko, kahit anong problema mo, hindi ka mo mabibigla ang Diyos. Never mo mabibigla ang Diyos. Kaya wag sa kapwa mo tao ka magsisik ng counsel. Unahin mo ang Diyos. Kasi ang Diyos kailanman hindi na uubusan ng sagot. Hindi pati nara-run out of decision. He has 1,000 ways by which we know not one. Talagang kahanga-hanga ang ating Panginoon Kristo. Pastor, Mitch. gusto kong nakita yung gospel talaga, yung grasya ng Diyos. Kasi both na makasalanan, talagang ipinakita niyo yung kanyang pag-ibig. Amen. Pareho. Hindi lang sa dahil sa babae na awa siya or what, or dahil sa mga accusers, kundi pareho Wala siyang pinili. Kundi lahat, ang pag-ibig niya talaga ay talagang sobra-sobra sa atin. Tsaka tinan mo verse 10, basahin natin. Verse 9. Verse 9. Then those who heard being convicted by their conscience went out one by one, beginning with the oldest, even to the last. Tinan mo, pagka matanda ka na, mas marami kang kasalanan. Pagka magsabi na mas matinukan tao, diba? Usually mas corrupt, mas matanda. Kasi ganun tayo. The human beings are rotten through and through. Ang kailangan mo lang, eto ang gusto ko sa lahat pag nakaharap ka ng matuwid, hindi mo kayang tumayo. Did you get the point? Huwag kang magmamarunong sa harap ng matuwid. Anong sabi sa Psalm chapter 1, verse 6? The wicked shall not stand in the congregation of the righteous. Hindi ka pwede, pag hindi ka matuwid na tao, mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, baka masila ka. Baka hindi mo alam kung saan ka pupulutin. Sa harap mismo ng matuwid,
na nagpaging matuwid sa atin, aakusahan nila. Pagbalik sa kanila, hindi na nila alam kung paano nila haharapin yung mga bagay-bagay. Wala na sila at a loss na sila. Kaya isa-isa sila, beginning from the oldest. Tingin ko nga dyan, Kuya To Bray, the last. yung mga bata. Yung nakita nila yung matatanda na yung Wala na rin sila, no? Eh, sila nga, umalis ako pa. Sumunod na lang. Umunod na lang sila. Tapos verse, sununod, and Jesus was left alone. And the woman standing in the midst. Tingnan mo. Itong napakaganda dito. Sabi ko kanina, the wicked shall not stand in the congregation of the righteous. And yet the woman stands. In which behalf does she stand? Wow. Sa anong kapangyarihan meron siya at nanatili? Dapat umalis na rin siya doon. Yes. And yun yung kinagandahan, Kuya Bray, no, na pinapakita nito na yung righteousness natin does not come from our own works, our own effort, or kung ano man yung meron tayo. Kasi kung manggagaling sa atin, then magiging katulad tayo ng mga pariseyo at iba pa na yun na aalis talaga tayo sa presensya ng congregation ng mga matutuwid. Di ba? Ang tindi pa nito, no? Nung sabihin ng Panginoon, kung sino man ang matuwid, sabihin na natin, siyang unang bumato, umalis sila. Nakakalungkot. Nasa harap na nila yung matuwid, umalis pa sila. Wow. Samantalang itong babae na inaakusahan nilang makasalanan, na natili. At dahil na natili siya, anong sabi, Mitch, sa verse 11? She said, "No one, Lord." And Jesus said to her, Verse 10 muna siguro. Verse 10. Verse 10. When Jesus had raised himself up and saw now no one but the woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" Matindi yung tanong dito ni Jesus Christ sa kanya, pero ang sagot niya lang, she said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Ang ganda dito ng sinabi na no one, Lord eh. Pero alam niya na alam niya na maraming nagko-condemn sa kanya, pero hindi niya inisip ni isa man, hindi niya inisip na yung mga nagko-condemn sa kanya, kundi mas inuna niyang nag-focus siya doon kay Kristo. Doon siya nag-focus kay Jesus Christ, hindi sa mga tao na sa paligid Na-amaze niya. siya kung paano ni Jesus Christ sinave niya yung babae at the same time na panatili niya yung justice na meron. Kaya ang sabi ni Jesus Christ, at tinan mo niyo ha, anong ibig sabihin ng justification? We are saved from the penalty of sin. We are saved from the penalty of sin. because That's Jesus died for us. justification. Justification means you are not just. You are just justified. Making right with God. Oh, you are assumed to be just, but you are not actually just. You are just justified, counted as righteous. Parang itinuring ka lang na righteous. Did you do anything in order to be righteous? Eto, meron bang kahit katiting na effort na ginawa yung babae para siya ay ma-justify? Wala. Wala nga. Wala mo lang binukat sa bibig? O nangatwiran ba sa kanyang sarili? Wala. Hindi niya Tahimik siya sa dinipensahan yung buong sarili story. niya. Oh. Hindi siya dumipensa. Ito pa ang kagandahan dito. Para siya ma-justify, nangailangan lang siya ng justifier. Amen. Grabe. Kailangan lang natin ng attorney. Kailangan natin na magtatanggol sa atin na hindi niya gagamitin yung ating sariling righteousness. Kundi gagamitin niya lahat ng kanyang abilidad ng pangangatwiran para hindi tayo makondem ni Satan. Amen? Napakaganda. At hindi lang justification ang nangyari. Ang sabi niya, go and sin no more. May sanctification pa na nangyari. So, ginustify muna siya bago siya binigyan ng abilidad to be sanctified. And ito na ngayon, Kuya Bray. Ito na yung kaninang super excited ako. Kasi dito sa story na to, ito isang miniature ng kung ano yung mangyayari sa cross. Dito sa particular story na to, nag-kiss ang dalawang bagay. Mercy That is the justice and mercy. and mercy of God. Dito pa lang yun. Ito pa lang yun. Wala pa yung krus ng Kalbaryo. Nakita na natin yung glory ng Diyos. Dito pa lang. Pero walang kasing sarap.
Pag nakita natin yung crucifixion ni Christ, di naman niya lahat. Pinasan niya lahat ng impact. Kasi magka-clash yung mercy at saka justice. Mag-iipitan. Tapos siya yung gumitna para hindi mabasag yung dalawa. Napakaganda. Tsaka mahirap Kuya Bray na hindi talaga magsama tong dalawa na to. Although na ito yung matagal na accusation ni Satan, pero for God, napakahirap na hindi magsama. Kasi sabi nga, law without mercy is tyranny, but mercy without law or without justice is chaos. So magkakaroon ng distraction pag puro mercy lang. So, Kung may swing walang yan. judgment. Pagka puro ka judgment, pagka puro ka justice, magiging parang heartless. Pag puro ka naman mercy, puro ka compromise. Yes. So you are not entitled to go to heaven. Yes. Because those who go to heaven fully understood the character of God. Kailangan maintindihan mo yung character of God not by knowledge or assent or intellect, but by experience. And that's why hindi rin talaga pwedeng yung accusation ni Satan at the same time, yung kagustuhan niya na mag-lead sa universe or sa kung saan man, hindi talaga mangyayari. Kasi hindi niya kayang gawin na may pag-meet itong dalawa na to. Ay, totoo talaga na tagapamagitan si Kristo sa mga tao. May gusto kang sabihin, Mitch? Gusto ko sana idagdag dito, Pastor, sa although 31 to sa verse 31, chapter Okay. 8, 31. Kasi may sinabi siya dito na believed in Him. So, pinalaya niya yung babae sa kasalanan. Tingnan natin sa verse 34. Jesus answered them, "Most assuredly I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. And a slave does not abide in the house forever, but a son abides forever. Therefore, if the Son makes you free, you shall be free indeed." Wow. Pinalaya siya. Amen. Pati na rin yung mga accusers na yun. Pagka pinalaya ka, you shall be free indeed. Indeed. Hay nako. Tinan niyo ang pag-free ni Jesus Christ. Tinanggal niya yung condemnation. Pagtanggal niya ng condemnation, saka pa lang nagbe-bear fruit ang tao ng righteousness. Okay. Ginawa ka mo ng righteous, saka ka magbe-bear ng righteousness. Yung iba, nagsusumikap gumawa ng righteousness. Pero hindi naman sila righteous. Para kang sinisikap mong maging puti yung itim na tela. Ang ginawa ng Panginoon, pinaputi niya muna yung tela, tapos hinayaan niyang i-maintain niya yung pagiging puti niya. Ito yung isang punto na gusto kong i-emphasize dito, Kuya Bray. Kasi maaaring magkaroon ng maling kaisipan. Actually, nangyayari to na pagdating dun sa, kasi nangyayari, minsan na ipapaghiwalay yung justification, tsaka sanctification. So, pag na-justify ka na, pag ginawa ka ng righteous ng Panginoon, as if yung sanctification, work mo na. So, ang mangyayari, pipilitin mo, sisikapin mo ngayon na ma-maintain yun. Kaya, actually, yung isang definition ko na gusto sa sanctification ay ito. Sanctification is daily justification. So, araw-araw, yung sanctification, araw-araw siyang pagtanggap dun sa justification. Kasi alam natin na araw-araw, meron pa rin tayong kakayanan meron pa rin tayong kakayanan pumili para magkasala. Pero alam natin na meron na rin tayong kakayanan pumili para bumalik kay Kristo. Sa tingin ko ay it's more on abiding. If you abide, you continue to bear fruit. So, but don't make the fruit the root. Huwag mong gawing root yung fruit. Kasi baka inisip mo, pag ginawa ko to righteous ako. No. Kailangan ko na munang maging righteous para ka makagawa ng righteousness. Ibig sabihin, Pastor, nung nakatanggap na yung babae ng grasya dito sa verse 7, nakatanggap siya ng grasya, nandun na yung root. Kaya nung sinabi ni Jesus Christ, go and sin no more. Yan na yung commissioning. Hindi na niya kailangan mag-sin no more para maging righteous. Righteous na siya, kaya kailangan na niyang mag-sin no more. Ngayon, at the end of this, Dominic, verse 12, parang may gusto kang i-emphasize dito.
Sige, pwede mong basahin natin, Mitch. Then Jesus spoke to them again, saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. Isa to sa pinakamagandang part ng story. Kasi in a way, naging conclusion siya doon sa story. Itong phrase or sentence na I am the light of the world, ilang beses po siyang binabanggit dito sa John. And every time na babanggitin po ito, especially doon sa mga narratives, doon sa mga story, laging binabanggit ito doon sa darkest point ng mga tao. Pagdating sa chapter 9, yung bulag, sinabi ni Christ, I am the light of the world. Dark na dark talaga yung buhay ng bulag na yun kasi bulag na siya. Diba? Chapter Ito naman, 9, chapter 9, verse, Verse 5. verse 3 muna, 4 tapos 5. Neither this man nor his parents sinned. Sabi niya dito, as long as I am in the light, in the world, I am the light of the world. So, ito yung yung gusto kong makita dito, Kuya Bri, yung pagpapakita ni Kristo na kahit doon sa darkest point ng buhay natin, Nandun siya. nandun siya. Praise God. Hindi lang yun, gusto kong idagdag itong John chapter 11, verse 9. Tandaan nyo, yung encounter na ito ni Mary at saka ni Jesus Christ, sinabi na kaagad ni Jesus Christ, I am the light of the world. Pero nung nung namatay si Lazaro na kapatid ni Mary, again nag-appear itong I am the light of the world. Verse 9, are there not 12 hours in the day? If anyone walks in the day, he does not stumble because he sees the light of this world. But if the one walks in the night, he stumbles because the light is not in him. Sino ang kausap niya dito? Sabi niya, his disciples said to him, Rabbi, lately the Jews sought. Yung kanya mga disciples sinasabi ito, tapos makikita mo kung paano niya pinerform kay Lazaro, kung paano niya ipinakita kay Martha, kay Mary, kung ano yung light of the world. In the darkest point, in the darkest moment of their life, lalo na sa panahong ito, kitang-kita yung light. Yung light, hindi mo appreciate kung walang darkness. Hindi ko sinasabing it necessitates to have darkness. Pero sasabihin ko, mas maliwanag yung light kapag ka nakokontrast siya sa darkness. Kaya ang pinaka-light talaga ng Panginoon ay nangyari sa cross ng Calvary. Bakit? Doon napakadilim ng buong mundo. Pero doon nagliwanag yung kanyang tindi ng liwanag. Dahil despite sa kasamaan ng tao, lubha pa rin yung kabutihan ng Diyos. Amen. At saka binanggit po yan doon sa, doon sa chapter 1. Ang sabi doon, yung light daw, inano niya, basahin nga lang chapter 1 verse 12 kung hindi ako magkakamali. Hindi. Merong magandang point dyan eh. Hindi sa verse ano yan. John chapter 1. Verse 9. Right, verse 9. But that was the true light which gives light to every man coming into the world. Meron pang isang binanggit dito eh na Verse 8. He was not that light. Of course, si John. No? verse 5. Verse 5. Yon, verse 5. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Yes. Yung ibang version, ang sabi, did not overcome it. Kasi po, ito yung na-realize ko sa light. Ang light, hindi niya kailangan ng malaking light para ma-overcome yung darkness. Kailangan niya lang maliit na light. Kasi pag meron ng maliit na light, kahit gaano pa kalaking darkness, overpowered na yung darkness. I think we have got to that point na nakita na natin ito. So how does this relate to us? So in a brief summary, what did you learn? What is your take home here that has impact personally sa inyo? So let's start with Glenn. Ako po, naalala ko po yung isang quotation ni Bonhoeffer, kung kilala niyo yung Bonhoeffer. Germany po siya. Sabi niya, darkness cannot drive out darkness. Only light can do that. The same way, sabi niya doon, hatred cannot drive out hatred. Only love can do that. So, Dito nakita ako sa buhay, ay itong mga accusers na to,
parang gusto nila magkaroon din ng somehow justice for their own, yung kanilang gustong paano nilang way, i-magnify yung light. Pero ang paraan nila, ma-drive out yung darkness sa pamagitan ng hatred. So, pamamagitan ng darkness din. Darkness din. Maybe is kagayang hindi talaga pwedeng ma-drive out yung darkness ng darkness din. In the same way, kung may ayaw tayo sa mga tao na kung may hate tayo sa kanila, kasi maling-mali ang ginagawa nila, hindi po pwede natin baguhin sila sa pamagitan ng hatred. Kundi, talagang ka dyan. Nag-make sense yung Romans chapter 12, 21. Talagang overcome evil with with good. Amen. The best. So, tama ang Matthew chapter 5. Na talagang ang kapangyarihan talaga natin, ang blessedness na ibinigay sa atin ng Panginoon. Kaya po, ang reflection ko kapag ako ay from this day forward, sa tulong ng Holy Spirit, pag makakakita ako ng tao na nasasadlak sa sin, mas maganda hilingin natin sa Panginoon na bigyan tayo ng love, kagaya ng love na binigay niya dun sa cross. Na yung taong yan, although gumawa siya ng kasalanan, pero tao pa rin siya. Ang dugo ni Kristo sa cross, nabuhos hindi lang dahil para sa'yo, kundi para din sa taong yan. Si Mitch naman. Ganda dito, Pastor, sa Realization. 35 about sa John 12:35 about rin sa light. Sabi dito, then a little while longer the light is with you. Walk while you have the light, lest darkness overtake you. He who walks in darkness does not know where he is going. Kung nandun tayo sa darkness, talagang hindi natin alam kung saan yung patutunguhan natin eh. Hindi natin alam kung saan tayo papunta or paano eh. Pero yung babae, nakakita siya ng light eh. Lumiwanag sa kanya. Tuloy-tuloy na niyang, kumapit na siya. Kumapit na. Hindi na siya umalis. Hindi na talaga, dumikit na talaga sa kanya yung light. So, sa aking realization, minsan dumarating din tayo sa sa ganong sitwasyon ng babae. Na parang walang-wala na talaga. Pero andun, kumapit lang tayo sa liwanag. Amen. Kumapit lang tayo sa Kanya. Hilingin natin sa Holy Spirit na talagang tulungan tayong makakapit sa liwanag. Kasi mahirap eh. Sa ating lang effort, hindi natin makayanan talaga. Na-experience ko na yan yung sa sarili ko lang effort. Hindi ko magawa lahat. Pero maliban lamang na yung humiling ka talaga sa Panginoon, natutulungan ka na ikaw ay destitute habang ikaw ay broken, habang ikaw ay pabagsak. Tutulungan kang makabangon hanggang sa makakita mo yung liwanag sa buhay. Dominic. Ako po, guilty ako dun sa Actually, talagang very guilty ako dun sa karanasan ng mga Pharisees. Nakikita ko yung sarili ko sa kanila. Madaling ibigin at madaling patawarin yung mga tao na Kaibig-ibig. at the same hindi lang kaibig-ibig, kundi yung mga tao na walang lakas para balikan ka. Halimbawa, yung babae na yun, wala siyang kalakas-lakas para balikan ka. Pero yung mga tao na ang galing mambuli, yung talagang kahit balikan mo, may pangbalik pa rin sa'yo, yun talaga yung nakapagigil eh. So, nakaka-relate ako dito sa mga Pharisees. Kasi, actually, ako mababa yung patience ko. So, kung minsan, meron ako nakikita na parang naagrabyado. Naawa ako doon sa naagrabyado, pero wala akong awa doon sa naagrabyado. So may lumalabas na galit, na alam mo yun. Hindi balanse ang puso. Hindi balanse. Hindi perfect. I thought na na may social justice ako. Kasi yung naagrabyado, gusto kong tulungan. Pero dito ko na-realize yung balanse ng pag-ibig ni Kristo. Na hindi siya namimili ng kung sino man yung ibigin. Pastor, Lilet. dagdag wala ako. Yung patungkol sa babae, minsan sa ating buhay, parang masyado, pag may nag-accuse sa atin, masyado natin dinidepensahan yung sarili natin eh. Parang yung doon na tayo nag-focus doon sa mga accusers. What if kaya mag-focus tayo kay Jesus Christ? Kasi katulad sa babae. Amen. That's it. And si Jesus Christ, kung bakit hindi niya na kailangan depensa yung sarili niya, kasi alam niya yung identity niya. Amen. Ikaw, Lilet. Ako naman po, kanina tinanong ko po kayo kung bakit nagagawa ng mga tao na mag-condemn ng tao na wala namang ginawa sa kanila. Parang I've been in that situation kasi, Pastor, na wala naman po akong ginagawa. Parang ginagawa ko lang yung best ko, pero there are still people na
nagagalit sa akin, na gawa ng hindi mabuti. And it just happened, kumbaga, Recently. recently lang po. And gaya nga po, yung sa akin po talaga is galit na galit po ko din na umiyak po talaga. Gusto ko pong gawin nila, yung gumanti po talaga. Pero po nakita ko po, yun nga po, talagang kapag ka nanalangin ka, kikilos po talaga sa yung banal na espiritu. So after po no, nung nag-meet po kami, instead po na gumanti po ako sa kanya, parang alam niyo po yun, punong-puno ka rin siguro ng mercy na wala ka nagawa kundi manahimik na lang. And kahabagan mo na lang po yung tao Gawan mo yun. ng tama. Ako naman, anger is punishing yourself for the faults of others. Bakit mo parurusahan ang sarili mo para sa kasalanan naman na ginawa ng iba? So, don't be angry. Kasi pag naging angry ka, pinaparusahan mo sarili mo. So, just to wrap up all these things, sana ma-focus talaga natin yung sarili natin kay Kristo. Pagka na kay Kristo tayo, we are safe. Amen. We have peace, we have joy. We are secured. Kahit patayin pa tayo ng mga tao, this is easily said than done. Yeah. So we pray today na gawin ito ng Panginoon. Very briefly siguro, I'll choose 3 persons. Ako, ikaw Glenn, tapos si Dominic will pray. So ikaw at saka ako. And then let's pray about this. Sige Glenn. Tayo po manalangin. Salamat po ng marami sapagkat naranasan po namin, Panginoon, ngayon ang tamis ng iyong pong salita, ang beauty ng salvation, na kahit na napakarami naming kasalanan, dami nag-aakyat sa amin, pero hindi niyo po kami iniwanan. Salamat sa pagtanggap sa amin. Amen. Panginoon, salamat din sa pag-remind sa amin na ang social justice ay hindi namimili ng tao. Yung pagmamahal ninyo ay hindi rin namimili. Kung gaano namin kanais ibigin ang mga naaagrabyado, ang mga natatapakan, tulungan nyo rin kami, Panginoon, na imbis na galit, yung ibalik po namin doon sa mga nananapak, doon sa mga nangagrabyado. Tulungan nyo kami, Panginoon, na ibigin din sila. Sa pamamagitan ng pag-ibig na ito, katulad ng inyong pangako, if you will be lifted up, men will be drawn to you. Nakila po namin, Diyos, Panginoon, kung kayo po ang liwanag at nakikita ang liwanag sa gitna ng kadiliman. Panginoon, sa pamagitan ng banal na Espiritu, tulungan niyo kami makita kayo. And by constant beholding, we shall be changed. Tulungan niyo kami, Panginoon, magliwanag sa mundong ito. Tangan-tangan ng liwanag na nanggagaling sa inyo. Upang gaano mang kadilim ang mundong ito, matatalo ito ng liwanag, ng pag-ibig, ng justice na meron kayo. Upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng opportunity para iangat si Kristo at masabi namin na si Kristo lamang ang gumagawa nito sa aming buhay. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin, Panginoon, sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Ayan, sa mga manonood po namin, isa na naman pong kapanapanabik na mga pag-aaral na nakita po namin. Muli po namin kayo iimbitahan na manood at makipag-aralan sa amin dito sa kapanapanabik na pag-aaral, ang United Bible Study. Muli, ang sabi po ng Panginoon Kristo, and I, if I be lifted up, I will draw all men unto me.